hinapon na tayo. Mga 2 oras ko din to ginawa kasi nahirapan akong What's up mga kajugol? So ngayong araw, ngayong Sunday, ang gagawin natin ay isang DIY filter lang para dito sa mga tabs natin. Ayan, so gagamitin natin to. Explain ko mamaya kung ano to, filter na to, bakit ito yung itsura nya, bakit ito yung gagamitin natin, hindi yung nabibili na sa Shopee or Lazada or sa TikTok. Okay, pero meron ako affiliate link niyan, send ko sa inyo para makakuha din kayo. Ayan. So ano nga ba yung gagawin natin ngayon? So, meron kasi akong problema. So baka mabisi na kasi tayo sa mga ilang araw, so kailangan na natin magdagdag pa nito. So hindi ko na afford ng oras para gumawa pa ng ilang ganito. Ayan, kasi risky yung pagtutubo ko nito, hindi ko kasi dinikit lahat. Ayan, so kapag nag-fail to, mahirap na, di ba? So ang gagawin natin, simpleng top filter lang hanggat sa hindi ako makapag-decide kung anong gagamitin natin filter. Ngayon dito sa taas, ang naisip ko ay gamitin yon. Ayan, itong mga flower pot natin. Ito yung ginamit ko dun sa likod dati. Kasi ito na, bumili ko na mas maliit. Ayan o, ganito yung size difference nya. Para yun sana yung gagamitin ko. 1 each. Okay? Kaya lang, baka malugi tayo sa kuryente. Ayan, baka masyadong malakas gumamit ng kuryente. Kung ang gagamitin natin ng mga pump ay puro 10 plus watts. Ano to 10 to 15 watts to So ito yung XQP 1000 ng ano nga ba to? Sansan ba to? Tingnan natin ha. Shaoli Sansan o Sansan to. Yan. So ito ay 1000 LPH, liters per hour, na adjustable. So meron ako dyan affiliate link sa baba kung gusto nyong kumuha. Ayan. So trusted naman yung mga binibila natin yan. So ito kasi guys, maganda ang performance nito compared dun sa mga top filter lang na nabibili nyo. Ayan. So ito gagamitin natin ngayon. Papakita ko sa iyo kung paano. So simple lang naman yung concept guys ng top filter. So yun guys, syempre itong filter natin magagaling sa loob, kakabitan natin ng tubo, pakyat, and then babagsak siya sa filter. Ang una niyang babagsakan syempre yung cotton. Tapos magta-travel na siya to biological filtration. Okay? Yung katulad dito, ayan, ganito yung gagawin natin. Ganito yung concept. So yung filter sa baba, kukunin niya yung dumi, yung tubig, babagsak niya sa taas. So ang una niyang babagsakan, filtration na mechanical. Ayan, so dito mapipilter yung dumi lahat. Nakita nyo guys, yung dito sa outside, walang dumi, di ba? Ayan, so ganyan yung target natin. So ito, hindi dumi yan guys, algae yan. Saka mga bacteria na nabibuild up, which is hindi siya madumi guys. So yung ganyang filter ay healthy na filter. So hindi dapat laging nililinis ang filter, kasi pag nilinis niya yan, nasisira nyo lang yung beneficial bacteria. Okay? Hindi ibig sabihin na madumi, na mukhang madumi. Ayun, yung pala yung term, mukhang madumi yung filter nyo ay madumi, diba? Actually yan ay healthy na filter. Okay? Dito guys, ang concept nito, kaya siya may bote dyan, dadaan siya sa taas. So mechanical filtration hanggang sa baba. Itong bote na to, may butas sa ilalim yan. So doon lalabas yung tubig. Yan. So doon nag-exit yung tubig sa ilalim. So sure tayo na lahat ng tubig ay dumaan dito. So ito yung mechanical filtration natin. Sa ilalim, kalat yung butas niyan lahat yan may butas sa ilalim. Lalabas yung tubig. Okay? So yun na, magsasettle na siya dito sa level na to. And then aandar yan, paligid yan, which is yung biological filtration natin. May iba't ibang klase tayo dyan. Ayan, dyan kumakapit yung mga bacteria guys. Yung bacteria guys, tumitira siya sa mga solid na surface. Ayan, sa mga surface ng mga nilalagay nyo dyan. Hindi siya nakalagay sa tubig. Yes, maaaring may bacteria sa tubig, pero hindi siya nakatira. Okay? Talagang nagsuspend lang siya. So, yun ang goal nitong mga natin. Mga kung ano-ano dito na nakalagay. So, mas maraming solid things or surface area na makakapitan yung bacteria, mas maganda. Kaya tayo may mga ganito, mga porous ring, Bucky rolls, at saka kung ano-ano pa man, ginagamit natin siya as biological filtration. I mean, dito tumitira yung mga bacteria. Okay? So, yun ang purpose niyan. So, yung tubig na gagaling doon, nagsisete lang siya dyan. And syempre, yung flow niya, maka-exit lang siya
through dito sa outlet natin, which is babalik na siya sa tubig. So yun yung biological filtration natin na type. So meron kasi tatlong filtration, mechanical, biological, tsaka chemical. Yung chemical filtration, yun guys yung for example nun is yung activated carbon. Yung activated carbon guys, yun yung maaari makafilter ng for example, pinakamadaling example at saka related sa grow out is yung hormones ng isda na nag-i-stop sa paglaki nila. Nakaka-stop sa paglaki ng isda. Yung kasi kapag maraming isda nag-extract sila ng ganung hormones, napipigilan yung paglaki nila. So sila mismo yung gumagawa nun. Kaya kailangan nagwa-water change guys. Hindi ko mo ganito yung tubig, ganyang kalinaw yung tubig, ay malinis na. So yung hormones ng isda, naiwan pa rin dyan. So every time, siguro mga 2 to 3 times a week, mas maganda talaga mag-water change. Pero kapag ganyang size na, na-reach mo na yung adult size ng mga isda, pwede na sila na hindi ganun ka-frequent yung pag-water change. Ayan. Okay. So kaya maganda yung yung malaking tub kaysa sa maliit kasi mas maraming ang tubig eh. So ibig sabihin, pag maraming ang tubig, mas maraming chemicals o negative yung sabihin natin dumi and anything na negative na nasa tubig, yung pwedeng malagay dyan before siya fully dumumi. Okay? Kaya delikado guys sa mga isda or unadvisable yung pag-aalaga ng isda sa maliliit na container. Kasi kung hindi ka naman marunong mag-maintenance, talagang wala sasaturate lang ng mga dumi or ng chemical yung tubig mo. Okay? Mga bossing, so ito na tayo sa paggawa nitong filter. Ang una nating ginawa, itong flower pot, pinalasan natin ng 1 inch na butas para kumasya tong outlet natin na fitting. Ayan. So rekta na yan, may silicone yan para hindi mag-leak, pero wala namang kaso kung ang gagamitin nyo ay marine epoxy or anything. Bahala kayo mag DIY, yun naman ang purpose natin kay DIY. So basta mayroong butas, yun ang mahalaga. Kayo nang bahala kung paano nyo bubutasan at saka kung anong klase yung gagawin nyo para lang lumabas yung tubig. Okay? So walang mali doon, basta maganda, gumagana. Ito guys, yung ginagawa ko na dito, iniinit ko to para magkasya dun sa 19 inch. Kanina pala na pinapakita ko sa inyo, baligtad. So ito yan. So initin lang natin yan. Yan, ganyan o. Yan. Tapos kapag mainit na siya, pag medyo malambot na, kahit hindi sunog guys ha, mas maganda nga hindi sunog eh. Ayan, mainit lang, warm lang. Ay, hindi naman warm, pero mainit. Tapos sakalin nyo. Ayan. Mag-ano na ngayon yan. Kakapit na siya dun sa grooves nung PVC. Ayan, okay na. Diba? Ito na tayo mga boss. So tapos na tayo dito sa paggawa nitong mga filtration. Susisindihan na rin natin or i-on natin tong last na ginawa natin. Saksak ko na. Dapat, ayan o, pupuno na siya ng tubig natin. Ayan, so ayun yung filter natin, nakaturo siya dito. So ang higop niya pataas, kaya kailangan ko panlagyan ng elbow pag ganon. Ayan, so naka PVC kasi to. So kung meron kayo ng bendable na, yung nabebend na pipe, so mas maganda yon. Kaya lang yun, kailangan nyo pa kasi ng kiklipan. Kaya ngayon, ang ginamit ko, ganito. Ayan, diba? Yung isa ko dun sa likod, iba yung pagkakagawa niya. So ito kapag gusto nyo PVC. Ayan. So ito ayusin ko ito mamaya kasi dapat yon hindi nakalutang, yung nasa taas na yon. Ayan, so lulutang yan. Ito nilagyan ko lang ng palaman sa ilalim para hindi siya gumalaw. Ayan, so ang nangyayari dito guys, yung dumi o yung tubig na madumi dadaan dyan, atake ng pump, dadaan dito, maulog dito. So first level ng mechanical filtration natin, itong filter foam na white. Susunod yung biofoam na kulay black. So dalawang layer. So mga ganyang kakapal yun. Mabibili nyo yun sa TikTok. Nandiyan sa nasa TikTok yellow basket ko. Ayan. Lalagay din ako ng mga product. Hilingin nyo lang dyan sa comments. Ayan. So tapos nagbutas lang ako dito ng mga 1 inch. Tapos nilagyan ng mesh wire. Ayan. Hindi ko alam kung safe yan eh, kasi may pandikit yan eh. Pero mawala din naman yan. Ayan. So nilagyan ko dyan. Tapos meron yan sa ilalim. Ayan. Meron. Ayan. So ito guys, ito na rin yung
protection niya sa overflow. So kapag hindi na kaya nito, madumi na to, binangat yung tubig. So malaki tong butas na to para dyan siya mag-overflow. Pero meron niyang butas sa ilalim. Okay, so sakaling madumi na dito sa taas. Ngayon, similarly lang naman yung concept dito sa kabila. Okay, so ito lang, medyo binabaan ko yung tubo doon. Ayan, kasi sobrang taas nitong exit ko. Lumulutang itong filtration. Kailangan ko itaas. Okay, lagi nyo itataas guys yung mechanical filtration nyo dun sa level ng tubig, para yung dumi hindi siya kumakalat. Okay, kapag kasi mataas yung tubig dito guys, yung dumi magsususpend lang dito sa taas. Dapat laging mas mataas yung mechanical filtration nyo doon sa tubig, sa level ng tubig. Kapag nakita nyo tumataas na yung tubig dito, sabihin nagbabara na. Okay, so ito na guys yun. Okay, so ang gamit natin XQP 1000 liters per hour. Tapos meron tayo nito DIY natin na overhead filtration. Bakit siya nakaganyan? Kasi gusto nating lagyan ng biological media. So dito, lalagyan natin ng biological filtration para tirahan ng beneficial bacteria, para hindi tayo namamatayan ng isda dahil sa ammonia spike. Okay? Yung ganyang kalaki guys, meron tayong computation, may standard or guide sa pagpoproduce ng filter. Depende sa size ng tub nyo. Okay? Depende rin sa stock ng tub nyo. Stock, ibig sabihin nun kung ilan yung isda na laman ng tank nyo. Okay guys, iba rin yung computation sa flow, depende sa tank nyo. So yung let's say sa normal na aquarium na may aquascape, iba yung flow na required sa ganun. Okay, tapos panoorin nyo yung video ko sa filtration para malaman nyo kung ano yung required na butas or yung diameter ng PVC na gagamitin nyo para sa mga pinaplano nyo na filtration. So doon na natatapos guys yung vlog natin ngayong araw. Ayan, so hinapon na tayo, mga 2 oras ko din to ginawa. So pasensya na sa masyadong mahabang vlog. Pero ayun guys, sana may natutunan kayo. Ito, testing mo lang natin to. Ayan, nakabagsak dyan. Pero yan, i-direct natin papunta dito. So update ko na lang kayo sa susunod na video kung paano mangyayari. Pero kasi dahil sinacycle pa natin to, okay lang na ganyan yan. So mas maganda yung mas mataas ang flow. Tapos ma-stackan natin ng ammonia yan. Mag-introduce tayo ng ammonia para mag-start na yung cycling process. Okay, so ayan guys, ito yung mga dapat nyo malaman kung ayaw nyo mamatayan na isda dahil lang sa ammonia spike. Okay, so ayan lang, maraming salamat guys sa panonood. Don't forget to like, subscribe, share nyo sa mga kaibigan nyo kung gusto nyo. Ayan, kung kayo natuwa sa video, I'd appreciate kung magsusubscribe kayo dyan. Okay, so maraming salamat, kita-kita sa susunod na video.